Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Umiiyak na napasugot si Shania sa mansyon pero wala roon si Rare. Kahit na gusto niya magpaliwanag sa Yaya Pia niya, ay umalis na lang ulit siya kaagad at sa building ng mga Villa del Rey siya tumuloy. Nalulula siya sa tayog ng building habang tinitingala niya sa labas at saka siya tumingin sa mga gwardyang hindi mabilang sa napakalaking entrance. Kapag wala si Rare sa opisina, nasaan? Baka nga naroon sa bahay ni Cheche Servan at natutulog kagaya ng sabi niyon. Namumugto ang mga matang nilakasan niya ang loob na lumapit at nagtangkang pumasok. "Ma'am, bawal pong bisita na walang appointment. Saang opisina po kayo?" Tanong ng isa sa mga gwardya na magalang naman. "Office of the CEO." Matataas sa sambit niya kahit na nagkatinginan ang mga gwardya at mukhang hindi pinaniniwalaan na doon ang punta niya. Such a fool, Shania. Ganoon ba talaga siya? Hindi kilala ng mga tao bilang babaeng inilalabas ni Rare at nililigawan na maging girlfriend na ultimo kahit sa sariling building niyon ay hindi siya kilala. Manghihinanakit na naman ba siya? Tumulo ang luha niya nang sumama na naman ang kanyang loob pero hindi siya aalis. "Itawag mo nga sa secretary," bili ng isa. Umiiyak na. Kawawa naman, baka may kailangan. "Mahirap na madala tayo sa iyak. Baka mapahamak si Boss Rare," sagot naman ng isa. "Buntis ka ba, miss?" Tumingin ng isa sa tiyan niya na may kaumbukan na at lalong halata pa dahil hindi siya naka-uniform at nakabestida na medyo sexy pa. Marahan siyang tumango. "Anong pangalan, miss?" "Itatawag lang sa secretary," anang lalaki. "Huwag daw papasukin. Utos sa itaas." Sigaw na kaagad ng isa. "Utos sa itaas? Utos ni Rare?" Nalaglag na naman ang mga luha niya. Nakita na raw sa monitor, sabi ng sekretary ng legal counsel. Wala naman daw appointment yan at manggugulo lang. Anang lalaki, kaya tumalim ang mga mata niya. "Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang makausap si Rare." Umiiyak na sigaw niya sa lalaki. Pasensya na miss, pero utos iyon galing sa isa sa mga executive." Hingi ng paumanhin ng isa. Bakit ang prof niya nakakapasok? Bakit siya hindi? Sino humarang sa kanya? Si Rare nga ba? Galing daw sa opisina ng legal counsel. Malamang na si Cheche na naman. Papatalikod na sana siya pero muli siyang pumihit nang maisip niya na hindi naman galing kay Rare ang utos. At kahit na kay Rare pa galing, halimbawa, hindi pa rin siya aalis hanggat walang paliwanag. "Ayoko nang galing sa legal counsel ang utos. Gusto ko galing sa CEO. Itawag niyo na lang at sabihin niyo na si Sean." Halos pabulong na lang iyon at hanggang maaari ay ayaw niya maging eskandalosa. She's afraid that he might take her for granted and pretend that he knows her not, but it's better to hear the truth than to rot and die waiting. Nagkatinginan ulit ang mga iyon kaya napahikbin na naman siya ulit. Masyado na siya nanliliit pero kapag pinairal niya ang hiya at ang nararamdaman na baba ng sarili, baka hindi na niya makausap si Rare. "Itawag niyo na nga. Ayoko kahit sinong tao. Gusto ko si Rare lang. Gusto ko siya ang magsabi ng totoo sa akin at hindi ang isang abogadong desperada." Napapadyak siya sa kinatatayuan at kinusot ang mga mata. "Jesus Christ, Shania, honey, is that you?" Malakas na boses na matandang lalaki kaya agad siyang napatingin sa kabuuan ng floor na iyon. Nabuhayan siya ng loob nang makita ang tsuhi ni Rare pero kung bakit naman umiyak na lang siya lalo, siguro dahil desperada siyang makausap si Rare. "Uncle Rob," tawag niya sa matanda. "Papasukin niyo." "Mga iho de puta." Galit na sigaw niyon kaya nagulat pa siya. "The child inside her womb is a Villa del Rey. Damn it, anak ng amo niyo." Lumipat iyon at sinundo siya sa may bukana. "Pasensya na, Senyor Robert." Order daw sa itaas na huwag papasukin at manggugulo. Sagot naman ng isa. "Kaninong utos?" "Legal counsel daw, senyor."
Nangunot ang noo ng matanda tapos ay tumingin sa kanya. Hinagod nito ang likod ni Shania at pinahid pa ang pisngi niya. Sa uulitin, papasukin ninyo at kahit hindi na kayo magtanong, papasukin nyo kaagad. Mabagsik na utos nito sa mga gwardya na tumungo naman matapos sa tumango ng sabay-sabay. Enough sweetheart, don't cry. Come on in. Inakay siya nito papasok pero tumingala siya sa matanda. Si Rare po, nag-aalalang tanong niya rito. He's inside his office. Nagpapahinga yata. Why? What's the hurry, sweetheart? May problema ba kayo? Ikaw, si baby. Sumulyap ito sa tiyan niya. Umiling siya na parang bata. Gusto ko pong makita. Halika na at ihahatid kita. Kumislap ang mga mata niya sa tuwa kahit na kinakabahan siya sa kung ano mapag-usapan nila. Nagpapahinga raw. Bakit kailangan na magpahinga? Kasi pagod? Pagod saan? Inatake na naman ng selos ang buong sistema niya. Pero hindi niya hinayaan na lumunin siya noon ng buo. Tuloy-tuloy siya na naglakad pakalabas ng elevator at lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya na parang ramdam niya na pagchichismisan siya pagkalagpas niya. Noon lang naman siya napadpad sa kumpanya ni Rare at nalulula siya sa karangyaan na meron ng ama ng anak niya. Nahihiya siyang tumuntong, kaya lang mas mahalaga ang binata kaysa sa kung anong kahihiyan na pwede niyang lunukin ng pikit mata. Lalong sumama ang loob niya nang lumabas sa isang pintuan si Che at natigilan iyon na makita siya. Binasa niya ang nakalagay na pangalan sa kahoy sa itaas ng pintuan at opisina iyon ng CEO, opisina ni Rare. Tumalim ang mga titig niya sa babae na nakipagsukatan din naman ang tingin sa kanya. Get in honey, bulong sa kanya ng lalaki na parang tsuhin na rin niya. Che, iha, I want to have a word with you. Paypay na nito sa babae na walang galang na umirap at naglakad papaalis. Pero agad na sumunod si Robert. Luminga siya sa paligid at nakita na nakatingin sa kanyang sekretarya, sa tiyan niya, and everybody is looking at her 2-month-old baby bump. Papasok po ako, paalam niya sa babae na tumango naman. Salamat at hindi masungit. Walang babala na itinulak niya ang pinto at hindi naman iyon nakasara. Walang tao sa loob kaya inilak niya ang pintuan. Ayaw niya na may pumasok ay marinig ang usapan nila ni Rare. Tuloy-tuloy siya hanggang sa tumambad sa mga mata niya ang isang nakabukas pang pintuan papunta sa isang kwarto na may kama at mukhang maliit na bahay. Napuno ng sama ng loob ang dibdib niya at umiyak na naman. Tumalikod na naman siya at humakbang papaalis pero pumihit ulit at saka siya pumasok sa loob ng isang kwarto na iyon na halos dumoble ang gara sa kondo na tinitirhan nila. Shania's eyes scanned the entire room and there she found Rare. Gulong-gulong gamit nito at para may kinakalkal na kung ano. Parang pinag-awayan ng aso't pusa ang buong paligid. Kaya nalito siyang bigla lalo na mapansin niya na parang pati ang long sleeve sa suot nito ay wala sa ayos. Mula sa pagkakatuwad sa may shelf ay lumingin ito nang lumagatak ang sapatos niya sa sahig. His eyes moved up from her toes up to her face and she found him gulped. Nervyos bang nakita niya sa mga mata nito o pagnanasa? Babe, humikbi na naman siya. Babe, gulat ba ito na makita siya? Mahal kita. Mahal na mahal kita. Napaiyak na naman siya pero wala siyang pakialam kung para siyang umaatungal na baka. Bigla itong napatayo matapos sa para maparalisa pero umusbong ang galit niya nang makita na talagang mas magulo pa sa buhay niya ang damit ni Rare at idagdag pa na may kwarto ito sa loob ng opisina. Doon ba nagsiping ang dalawa ni Che? Sino kasama mo rito? Si Che ba? Hindi mo na ba ako mahal kagaya ng sabi mo? Suminghot siya at nagpahid ng sipon. Hindi siya kumukurap at ang kaharap naman niya ay parang ipinako na sa kinatatayuan. Hindi mo ko nire-replyan. Tapos kanina kinansel mo ang tawag ko. Kanina lang hindi na kita makontak. Hindi mo na ba mahal ang baby natin? Pumunta kasi ako rito. Galing daw dito si Prof. Papunas-punas siya ng mga luha gamit ang likod ng mga palad at pansin niya na napatiyam ang bagang ni Rare. Pumunta ako kasi baka kako kung anong sinabi niya sa iyo at maniwala ka. Tapos magalit ka sa akin. Kamutik pa ako hindi makapasok. Mabuti na lang, matigas ang abog ko. Kaya lang bakit galing dito si Che? Totoo bang hindi mo na ako mahal? Kahit mahal kita? She finally dropped her gaze.
but Rare remained stoic on his feet. Sumagot ka na nga. Binato niya ito ng bag at napakalakas ng iyak niya. Tangina, mahal syempre. Mahal na mahal din. Lumapit ito at kinabig ang ulo. Saka siya buong pagmamahal na niyakap. Bakit nandito ang babaeng iyon? Tapos ganyan ang itsura mo. Sabi niya nag-ano kayo. Nag-ano? He lifted her face and dried the tears on her face. Nag-ano? Nag-anuhan? Kaya pagod ka at magulo ang itsura mo. Napapalabi siya pero sa inis niya ay humiti pa ito sa kanya habang inaalisan siya ng luha. God, I was so desperate finding my phone. Hindi ko na alam kung saan ko hahanapin at pinapunta ko na nga si Luta sa eskwelahan mo. Ano ito sa kanya? Hinahanap ang cellphone? Sinungaling ba ito o nagsasabi ng totoo? Halos mag-iisang oras nang tapos sa meeting ko at kanina pa ako mababaliw sa paghahanap ng buwisit na cellphone na yon. Hinarang ako ng demonyo mong professor at kung ano-anong sinabi sa akin na reserba mo raw siya at hindi mo ako mahal. Kwento rin ito sa kanya kaya umusbong ang galit niya. Mukhang nagsasabi naman ito ng totoo at hindi naman kasi ugali ni Rare ang magsinungaling kahit noon pa. He's one of those people who say exactly what he wants to say no matter how much it will badly hurt. Ano? Ina sa tumaas ang boses niya na tunog bata. Hindi yun totoo. Mahal kita. At kaya ako naglakas ng loob na pumunta rito kahit na kung ano-anong sinabi sa akin ni Che para at least malaman mo man lang kahit na bahuli na. Tumulo ulit ang mga luha niya at ngumiti si Rare kahit na para naninigas ang mga panga. Hush, alo nito sa kanya at pinahid din naman ang mukha niya. Looks like the wreckers coincidentally wanted to ruin our strong bond. Did they, baby? Did they succeed? He tearfully asked and landed his lips on her forehead, kissing her comfortingly. Pumikit siya at humihikbing niramdaman ang halik at yakap nito sa kanya. Saka siya umiling. Hindi sila mawawasak kailanman. Itong unang lalaki minahal niya, nakakuha ng lahat sa kanya at mananatili mag-iisa lang. I came to ask you if what she said were true, and whatever it is that you will say, of course I will believe in you, wholeheartedly. Emotional na sabi niya. She loves him and she will fight over and over again just to keep him. And I was desperate finding my phone to call you and ask you about what the douchebag said, but it was gone. And you know I'll also ask you first before I believe all the rumors that I hear. Yakap-yakap siya nito at marahan na hinahagod ang ulo niya. Cellphone mo, nakitse. Aniya rito at gulat na naitikal siya nito kaagad. What? He almost rattles her shoulder. Tumango siya. Oo, dala niya sa university at sabi niya, tulog ka kasi pagod ka dahil nag-ano kayong dalawa sa kama. Luminga siya at napatingin sa kama. God, that woman is a terrible bitch. Mabuti na lang, ipinablock ko na kaya hindi mo na makokontak. Pumalikwas ang mga labi nito at inis na namaywang. I'll terminate that whore. Hindi mo ba ibinigay? Kukurap-kurap na tanong niya habang nakatingala kay Rare. He looked at her face and the irritation instantly melted as he smiled at her. I never. Pwede natin i-check ang CCTV sa buong building kung duda ka. I was here the whole time after Rodel and I talked. Baka naiwan ko kung saan at nadampot naman ang babaeng iyon. I will check it out later. Hindi ka nagsisinungaling? Kurapan niya. How about you? Hindi ka rin nagsisinungaling na mahal mo ako? Ulitin mo nga. He moved closer and lifted her off the floor. Kaagad naman siyang yumakap sa batok nito at pati mga hita niya sa baywang ni Rare. Why? Wala pa ba sa iyo nagsasabi ng mahal ka niya? Marami, but your version is the one that I've been dying to hear. Umiti siya at pumatak ulit ang luha. Pero hindi na dahil masamang loob niya, kung hindi dahil masaya na siya. And I'll die over and over again just to hear it, Sean, he whispered. Say it again, baby. Itinikal nito ang muka sa pagkakasubsob sa leeg niya at pinakatitigan siya sa mga mata. Puno ng pagmamahal ang mga mata nito at nangingiti na parang naiiyak pa. Shania cups si Rare's jaws and kisses the tip of his nose. I love you so much, and I'll also die over and over again saying it, and I will never ever get tired telling you every day. She sobs. Thank you for loving me despite everything and for believing in me, for the true respect that I gained from you. I love you. Hinalikan niya ito sa labi pero ngumiti lang ito na para namumula na mga mata at naiiyak na rin. And she sees him
as a true brave man that moment. The one who swallowed his ego and pride to risk both for her, to win her heart. I love you too. Babawiin na kita kay nanay. Humagikik siya kahit lumuluha. Hindi mo ko mababawi ron. Ewan ko kung ano hinihintay ni nanay na senyales galing sa langit. Baka hinihintay niya na mahulog ang buwan para ibalik niya ako sa'yo. No babe, iling ni Rare. Wedding gown na hinihintay niyang mahulog sa langit at singsing. Namilog ang bibig at mga mata ni Shania, kaya napatakip siya ng kamay sa nakanganiyang bibig. Papakasalan mo ko? Naiiyak na naman na tanong niya. In all the countries that you like which do not support divorce or annulment. Nayakap niya ito na mahigpit at saka niya pinupog ng halik sa muka. But for the meantime, I'll terminate first the woman who made you cry. If I were to choose, sa mundo ko sila buburahin, kaya lang hindi ka papayag. Ibinaba siya nito at tumalikod na para yata sabihan ng sekretarya, kaya lang mabilis siyang tumakbo at isinara ang pintuan. Walang lalabas. Nag-I love you na ako, kaya pwede mo na akong pangulin sa kama. Tinaasan baba niya ito ng kilay, kaya ang lakas ng tawa ni Rare na hinagod siya ng tingin. And when I say no, I'll terminate you as my husband. Buong kapilyahan na sagot niya at saka inalis ang pagkakalaso ng buhok na mahaba. Holy Christ! Umiiling na naupo ito sa gilid ng kama papaharap sa kanya. His eyes turned so passionate as he stares at her tummy and then at her face. Hubad, he whispered. Napahagikik siya. Don't forget the cash, paalala niya, kaya natawa na naman tuloy ang binata. Never, kahit buong VRG pang ibayad ko, basta maghubad ka, pipirmahan ko ng kontrata. He eyed her while she's taking off her clothes. Walang hiya talaga siya. Bakit siya mahihiya? Mahal niya si Rare at hindi niya kailangan na itago ang sarili niya sa lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Kahit ano pang lumabas sa bibig niya, kung mahal siya ng isang tao, mamahalin pa rin siya kahit puno siya ng kalokohan. She walked towards him, wearing only her pair of white undies. She stood in front of him and he lovingly touched her bump. It's quite bigger than usual. Hinahaplo sa sabi nito habang nakatingin sa tiyan niya. Sabi nga, malaki raw sa 2 months. Baka kambal, she giggled while watching him. No matter how many babies are inside this little tummy, I love them all, especially the mommy. Rare kissed her navel and ran his hands down to the shape of her thighs. Thank you for coming, baby. You never knew how much you made me feel loved knowing that you'd fight for me, though no don't deserve it. Ano to sa kanya at saka hinila siya papaupo. You deserve it because kasi mabuti kang tao at alam ko magiging pinakamabuti kang asawa sa buong mundo. Ngumiti siya pero hinawakan na nito ang mukha niya at sabik na hinalikan siya sa labi. She responded right away, touching his arms until they both whispered I love you in unison against each other's lips very passionately. He barely whispered and she nodded right away before he gently laid her on his bed. And she'll always feel loved as long as Rare will stand beside her. The way of heaven to her eternal happiness is hard and painful, but they both helped each other heal in all possible way until they both found love and willing to conquer the battle of life in the next chapter of their lives as couple, and not as a traded maiden for his pleasure anymore, but his young and lovable wife, faithful and really kind for his contentment and happiness. Ganda naman ang ending mga ka-felicidad. Hi, kaka-in love. Pero teka lang, akala nyo ha, tapos na ang kwento. May special chapter po tayo. Kaya naman, abangan!